Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Alright? Atin pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Alright, let's recite the Ten Commandments sa 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Okay? Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible. Every Sunday ay iba-iba pong aklat ang ating tinatalakay. Nung nakaraan ay natalakay na po natin ang the law na binubuo ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And then we also tackle history, ang Joshua, Judges, Ruth, First Samuel, Second Samuel, First Kings, Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. And now, we also tackle the Book of Wisdom, ang Job, ang Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Songs. And now we are tackling the Book of Prophets, which is composed of minor and major prophets. So, tinalakay po natin sa major prophets ang Isaiah, and then Jeremiah, and Lamentation. And now we're going to tackle the book of Ezekiel. Right? Book of Ezekiel. Ang ating pong paksa ngayon ay ang masunuring puso mula sa Diyos na matatagpuan po natin sa Ezekiel chapter 36, verse 36. Right? So basahin po natin ang talata at bago tayo manalangin, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay dumalangin at hilingin natin sa Panginoon na tayo ay samahan sa gabing ito ng pananambahan, pakikinig ng salita ng Diyos. Let us pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Aming dinadalangin ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu at ang patuloy na ah, pagdaloy, Panginoon, ng iyong mga salita sa aming mga puso at ito ay aming maunawaan sa payak na paraan. Aming dalangin, Panginoon, na sa mga sandali ito, na ang presensya mo ang aming kasama at upang sa gayon ay maunawaan namin ang mensahe mo sa bawat isa. Nihiling po namin, Panginoon, ang ipong kapangyarihan, ang banal na Espiritu, ang pagpapaunawa sa amin ng mensahe mo na aming tatalakayin ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. All right. So every Sunday we have different theme ng book. Ano po? Ang Book of Ezekiel na sinulat po ni Ezekiel. Ito po yung tinatawag na pinaka-core o tema nito pong aklat ng Ezekiel, ang verse 26. Right?
Ang sabi po dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso. So ito po ay nasa future tense, ano po, panghinaharap. At bagong espiritu. So dalawa po yung nakapaloob dito sa ibibigay. Bagong puso at bagong espiritu. And then ang conclusion, ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Alright? So, let us pray. Oh, nakapanalangin na po tayo. Let's analyze ano po, ito pong talatang to. But we have to go on the background nito pong book of Ezekiel. Sino ba ang sumulat nito? Ano ba yung katatayuan ng manunulat? At itong mensahe na kanyang dala-dala sa bayang Israel. Ano po? Alright? Si Propeta Ezekiel ay isa po sa mga dakilang propeta ng lumang tipan. Siya po ay nabuhay noong panahon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkawasak ng Jerusalem noong 586 BC, ang kanya pong pangalan ay nangangahulugang pinalakas ng Diyos o strengthened by the Lord. So, ito pong kalalagayan ni Propeta Ezekiel ano po. Ah Nung mawasak po ang Jerusalem noong 586 BC, we do not know exactly na kung si Ezekiel ay bata pa nang mapapunta ng Babylonia ano po or doon na siya ipinanganak. But ito ay nangangahulugan lamang na ah, kung naroon siya sa Babylonia, they were captives there for 70 years. 70 taon po sila nanatili doon. Okay? At itong kanyang kalalagayan bilang propeta na tinawag ng Diyos ay magbigay ng mensahe sa kanyang mga kababayan. Ang kanyang buhay at misyon ay si Ezekiel po, ay mula sa angkan ng mga pari at nagsimula siyang mangaral nung siya ay 30 years old. Ang kanyang ministeryo ay umabot po ng 22 years mula nung 593 hanggang 571 BC. Right, kung kukumputin po natin 'yan, kung sila ay naroon sa ah, Babylonia nung after the destruction ng 586, alright? So makikita natin yung sequence ng taon na kung ilang taon siya nag-stay sa Babylonia. For 22 years bilang isang propeta, siya po ay tinawag ng Diyos upang magbibigay ng babala sa mga Israelita tungkol sa kanilang mga kasalanan upang ipahayag ang darating na hatol kung hindi sila magsisisi. Right? Isa sa kanyang mga pangunahing tema ay ang katarungan at kabanalan ng Diyos. Right? Ang kanya pong pangitain at yung mensahe. Ito pong aklat ng Ezekiel ay puno ng mga kaibang pangitain at simbolismo. Kung nabasa po niyo itong aklat na to, ay marami po itong mga pangitain na pinakita sa kanya at yung mga simbolismo nito kung ano po yung mensahe. Isa sa mga pinakakilalang pangitain niya ay ang pangitain ng mga tuyong buto o tinatawag na the Valley of Dry Bones. So, ipinakita sa kanya ng Diyos yung Valley of Dry Bones kung saan nakita niya ang muling pagbuhay ng mga tuyong buto bilang simbolo ng muling pagbabalik ng buhay at espiritu ng Israel. Ipinakita rin sa kanya ang kaluwalhatian ng Diyos na lumisan mula sa templo dahil sa kasamaan ng mga tao. Ngunit, ipinahayag din niya ang pangako ng Diyos na isang bagong kasunduan at ang pagbabalik ng kaluwalhatian ng Diyos sa hinaharap. Right? Ang kanya pong ministeryo
ay mahalaga. Bakit? Sapagkat ito po ang nagbigay ng pag-asa sa mga Israelita sa panahon ng kanilang matinding pagsubok at pagkakatapon. Okay? Tinuro niya na ang Diyos ay tapat at makatarungan. Ngunit siya rin ay mahabagin at nag-aalok ng bagong simula sa mga magbabalik loob sa Kanya. Ang kanyang mga propesiya ay nagbibigay ng mahalagang aral sa bawat mananampalataya tungkol sa pagsunod, pagsisisi, at pag-asa sa kabila ng anumang kahirapan. Kaya nga mga kapatid, ito pong ministeryo niya ay napakahalaga, ano po, at bigyan ng pag-asa yung mga kababayan niya na dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at yung magbabalik loob sa kanya ay tagal magkakaroon ng buhay. Alright? So, ang aklat po ni Ezekiel ay isa po sa mga aklat ng mga propeta sa Lumang Tipan at ito'y nahahati sa tatlong pangunahing bahagi. Ang mga hatol sa Israel sa Kabanata chapter 1 hanggang chapter 24. Ang mga hatol sa mga bansa chapter 25 and up to 32. At ang pangako ng muling pagtatag at kalwalatian sa chapter 33 hanggang 48. So dito po sa katlong bahagi, ano po, nakapaloob itong talatang ito na ating nabanggit kanina. Right? So si Propeta Ezekiel din ay isang makapangyarihang tinig na ginamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mensahe ng hustisya, ng hatol, at pag-asa para sa kanyang bayan. So God is just at yung kanyang judgment ay nagbigay din ng pag-asa. Let us imagine noong 586 BC, ang Jerusalem Wall ay binasag ng mga Babylonians and it took 3 years bago mawasak ang mga pader na yan. Ganon din yung templo, winasak nila. And all the utensils inside the temples were taken ng mga Babylonian. At ang itinira lang dun sa lungsod ay yung mga mahihirap at mga pulubi. Yung mga mamamayan ay dinalan lang captives at ikinalat nila sa Babylonia kung saan-saang lugar sila na napapunta at kumbaga nakakalat sila. Kaya doon sa kalalagayan nila na lalo na doon sa River Kebar ay makikita natin na yung pangitain na ipinakita sa kanya, yung the Valley of Dry Bones ay isa itong mensahe na kayang buhayin ng Diyos ang patay o kaya ng Diyos na bigyan ng buhay ang mga namatay. Katulad din naman ng pagkawasak ng Jerusalem, kayang ibalik ng Diyos o i-restored ang mga Israelita sa kanilang bayan. And God has promised for after 70 years ay nakabalik sila ng Jerusalem. Okay? Now, let's analyze po yung talata natin. Number 1, ano yung ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan ayon sa Ezekiel chapter 36 verse 26? Okay? Ang sagot natin diyan, ipinangako ng Diyos na bibigyan niya ang kanyang bayan ng bagong puso at bagong espiritu. So, tingnan niyo po itong sagot na to, no, yung pinangako ng Diyos sa kanila. I will give them a new heart and new spirit. So, sa palagay niyo kaya bakit bago, no? Kasi itong bansang Israel, itong mga mamamayan ng Juda ay naging stubborn at talagang ayaw nilang sumunod sa Diyos. Kaya yung fifth and final discipline na binigay ng Diyos sa kanila, talagang totally destruction. They were totally destroyed and they have no nation. At ngayon, ang pangako sa kanila ay restoration na bibigyan sila ng bagong puso at bagong espiritu.
Alright? So ano yung gagawin ng Diyos sa masuwayin na puso ng kanyang bayan? Ang sabi doon, gagawin ng Diyos ang masuwayin nilang puso na maging pusong masunurin. So yung heart of stone, a stubborn heart, ay pwedeng gawin ng Diyos na masunurin puso. And it's only God can do that, not man. Kaya nga ang makikita natin na isa 'to sa magiging basis ano po ng, chapter 3 ng Book of John, na kung saan binanggit ni Kristo na malibang ipanganak kang muli ay hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. And, the same pattern and model na kapag ang pusong matigas ano ay, talagang hindi makatatanggap 'yan ng ano, hindi susunod, eh. Kasi nga patay ang espiritu o sabihin natin matigas, pero paano nga magiging masunurin ang puso? Maliban na kumilos ang Espiritu ng Diyos, dun lamang 'to nagkakaroon ng changes. Unless God, change your heart or make your heart of stone na maging flesh, hindi mo talaga susundin ng Diyos. Alright? So, dito natin makikita yung pangako ng Diyos na gagawin niyang masunuring puso yung masuwayin nilang puso. Ito ay ano, futuristic ito ano, during the time na ito ay, binabanggit ni Ezekiel. Alright, number 3, ano yung kahalagahan ng bagong puso at bagong espiritu na ipinagkaloob ng Diyos? Ang bagong puso at bagong espiritu ay nagbibigay ng kakayahan sa mga tao na maging masunurin at lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga dito makikita natin ano, ang pusong bato o ang pusong matigas, ang ang, ang espiritong patay, kahit kailan na hindi maaaring tumanggap ng mensahe ng Diyos. Maliban na buhayin ng Diyos ang puso, ang, espiritu ng tao. Katulad nung ipinakita ng Diyos kay Ezekiel, yung Valley of Dry Bones na nilagyan niya ng Diyos ng laman, binuhay niya. At ito'y nangangahulugan lamang, tanging Diyos lamang ang puwedeng bumuhay sa mga taong patay ang espiritu, sa mga taong matitigas ang puso. Okay? So dito makikita natin na no person can change another person. It's only God can change the hearts of men. Kaya malibang kumilos ang Diyos sa iyo, do'n lamang magkakaroon ng pagbabago ang buhay ng isang tao. Alright? You cannot manipulate person to change the person. Kahit na ano pang gawin mong turo, aral sa isang tao, kapag hindi kumilos ang Diyos sa buhay niya, hindi siya magbabago. Okay? So, this is our title this evening, ano itong pusong masunurin mula sa Diyos. Alright? It's very ano, short lang 'tong message natin. At ito yung ating nais na, bigyan ng focus ngayon at kung paano tayo magkakaroon ng pusong masunurin. Right? 'Pag sinabing pusong masunurin, mula sa Diyos. Ang isang puso ay nagiging masunurin kapag ang Diyos ang kumikilos sa buhay ng isang tao. Alright? So makikita natin 'to sa mga senaryo ng buhay ng isang tao na kahit na 'yan ay nakapag-aral pa sa mga bibigating institusyon o matataas na kalidad na unibersidad, puwede siyang mag-aral ng akademya at matuto ng academy o tinatawag nating mga subject o courses sa school. Pero kung patay pa rin ang espiritu niyan, right? Ibig sabihin, hindi pa rin susunod sa Diyos 'yan at hindi pa rin susunod siya sa kung anong tama. Kasi ang kanyang espiritu ay patay at ang kanyang puso ay bato. All right? So,
Ito yung ating topic ngayon, pusong masunurin mula sa Diyos. Ang tanong natin ay, paano magkaroon ng masunuring puso? Ayan. Kasi itong, picture na 'to nakita niyo kanina yung heart na merong cross, and that symbolizes ng obedient heart, sa ating Panginoon. Ang tanong ay paano magkaroon ng masunuring puso? Kahit na nakapag-aral pa 'yan, okey? Pagka patay ang espiritu at matigas ang puso, and that person cannot obey God, and that person ay, kumbaga corrupt pa rin. Ibig sabihin, unless God change his heart, dun pa lamang magkakaroon siya ng pagbabago sa kanyang buhay, right? Katulad na nababanggit natin kanina, no person can change you. It is only God can change the hearts of man. Tanging Diyos lang ang puwedeng magbago sa puso ng isang tao. Kahit kayo ay hindi kayang baguhin ang inyong mga magulang, ang titigas ng ulo niyo, hindi kayo nakikinig, alright? Pero nung kumilos ang Diyos sa atin at, sabi nga sa Bible, ang hangin ay hindi nating nalalaman o ang espiritu hindi natin nalalaman kung saan nanggagaling, Pero 'pag yan ay dumating sa'yo at kumilos sa'yo, ay merong kapangyarihan yan na baguhin ang puso at buhayin ang espiritu mong patay. The illustration lang niyan, yung taong patay, kahit na subuan mo ng gamot yan, hindi yan mabubuhay. Ganon din naman, ang taong patay ang espiritu, na kahit na anong uri ng pagbabago ang gawin niya sa buhay niya, hindi siya magbabago, babalik at babalik lang siya sa dati. Alright? Kaya may kanta ngang yung gusto kong bumait pero di ko magawa. Hindi nga niya magagawa kasi patay ang espiritu niya. Kasi nga, ang puso niya ay made of stone, matigas. Alright? Kasi yung pusong bato, pusong matigas, walang pag-ibig yan. Kumbaga, walang pakiramdam. At paano susunod yan kung walang pag-ibig o walang pakiramdam? But today o tonight, yung ating paksa ngayon, sang-ayon dito kay Ezekiel, na binanggit ng Panginoon na bibigyan ko kayo ng pusong masunurin at bagong espiritu. Bagong puso at bagong espiritu. Ngayon, tanungin natin yung background, Okay? Kasi papasok na tayo sa application. Alright? So, yung background nito, kung maalala nyo ang bansang Israel, ay mula pa dun sa Egypt, hanggang sa makalabas sila ng Egypt at sila'y maglakbay sa disyerto for 40 years. Okay? Moses led them from captivity noong 1441 BC at dinala sila palabas hanggang makarating ng Promised Land. But within 40 years, na supposed to be ay tatravel lamang nila ng mga around 7 days going to Promised Land, it took them 40 years in the wilderness ng disyerto, And ang question is, what is the reason behind why God allowed them na mag-spend ng 40 years wandering in the desert? Imagine mo, naroon sila sa Egypt for 400 years. At doon sila dumami, They were exposed to the idolatry. Right? And there is no message of God, message ng Diyos na kanilang naririnig. Kaya nga nang si Moses ay pumunta ng Egypt at tinanong niya ang Diyos, sabi niya, anong sasabihin ko sa kanila kung sino nagsugo sa akin? Sabihin mo, ako'y si ako nga. And that is the word
Yehovah, no? I am that I am. Kasi yung pangalan na yan, meaning siya naroon na, nag-e-exist na siya bilang Diyos. At pinakilala niya siya yung Diyos ni Abraham, siya yung Diyos ni Isaac, at siya rin yung Diyos ni Jacob. So this set the tone sa bayang Israel na makilala si Yahweh. Alright? Doon gumawa sila ng mga paghahandog ng tupa. Pagdating nila doon sa disyerto, ayun, doon na sila tinuruan ng Diyos. At maraming nagrebelte, gusto nilang bumalik ng Egypt kasi mabuti pa sa Ehipto, merong melon, merong sibuyas, may bawang, may pipino, etc. Unlike in the desert, kumakain sila ng manna from heaven na pumapatak yan tuwing umaga. Imagine mo for 40 years, ano? Hindi na luma ang kanilang mga sandalyas, ang kanilang mga damit, namumulot sila ng pagkain araw-araw at sila'y kumakain at nabubusog, umiinom sila ng tubig at ang Diyos ang nagbibigay niyan. At nung magsawa na sila doon sa mana, so nagrebelde sila kasi sawang-sawa na sila. So binigyan sila ng Diyos ng karne. Tuwing hapon, dumadating yung mga pugo. Bumabagsak na lang 'yon at 'yun yung kanilang karne naman na kinakain. Bibigay sa kanila ng protein. Pero yung mana na nanggagaling sa langit na bumabagsak, ano 'yan eh, manna from heaven galing sa Diyos. At 'yun for 40 years, they were experiencing that supplies. Kapag araw naman, clouds naman na nakatalukbong sa kanila kaya hindi direct sunlight ang tumatama sa kanila. Meron silang lilim. At kapag gabi naman, napakalamig, they have two pillars of fire na talagang nakaposte sa kanila para sila ay mainitan. So, ganoon yung provision ng Diyos sa kanila. Kapag may sasalakay sa kanila, and then the Lord is protecting them. So, yun ang mga teaching aid na makikita natin kung paano sila pinoprotektahan ng Lord. At doon din nakita yung kanilang mga katigasan ng ulo. Despite of God's provision and protection sa kanila, ay marami pa ring mga unbeliever, hindi naniniwala. Kaya nung sila papasok na ng Promised Land, nagpadala si Moses ng 12 spies para i-reconnaissance ang teritoryo ng Jericho. At doon nakita nila, grabe, ang lalaking tao ng mga naroon, mga malahigante. Ibig sabihin, talagang kumbaga comparison to the size, mga malalaking tao, mga nakatira dito. But God helped them destroy Jericho. Alright? Nung pagpasok nila doon, inutusan sila ng Diyos na ikutan nyo ng 7 beses. And after that 7 times, babagsak ang pader. Ayan. Mawawasak nyo ang inyong mga kaaway. And that's the story, the history. And then, nung matapos na yung tinatawag nating pagkatalo dito sa mga tao na narito, lahat ng places, pero mayroon pang natira na hindi nila na-occupied. At ito ang nagturo sa kanila na talagang bumalik dun sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Despite ng mga meron silang templo at nagse-celebrate sila ng Paschal year, yung Day of Atonement, nag-aalay sila ng mga hayop na nagre-represent sa death ni Jesus Christ, yung lamb. So every year yan, pumapasok ang high priest dun sa tabernacle para mag-alay nung hayop, yung dugo ng hayop na ipinapahid sa 4 na kanto ng Ark of the Covenant. And all those were symbolism ng sacrifice o yung kamatayan ni Kristo. All in all, pag tinignan natin yung templo, that is the picture of Jesus Christ. And now, itong talata ngayon, pinakatema ng Ezekiel, makikita natin dito yung kanilang status,
Ito ay nangangahulugan lamang ng restoration. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. They have a heart of stone, stubborn heart, and they have dead spirit. Kaya yung mensahe ng Diyos ay hindi nila matanggap, matigas na ang ulo nila. So kung titingnan natin kung paano kumilos ang espiritu ng Diyos sa Old Testament. Alright? If Jesus Christ, if this is the same yesterday, today, and tomorrow, the Holy Spirit is the same. Hindi nagbabago ang espiritu ng Diyos. Siya pa rin noon, ngayon, at sa walang hanggan. The only difference now, ang mga tao sa lumang tipan, kapag ang banal na espiritu ay bumaba, umaalis din. For example, si Samson, nagiging malakas siya kapag siya ay puspos ng espiritu. Okay? At nung siya ay magkasala at sumuway sa Diyos, ayun, doon na siya nanghina. Kaya nga siya na nahuli ng mga Pilistin ng mga Pilisteo at yung kanyang mata dinukot. So yan yung indwelling ng Holy Spirit tapos umalis ang banal na espiritu. Unlike right now, kapag ikaw ay na-born again, the Holy Spirit make your spirit alive, right? At kapag buhay ng espiritu mo, doon mo ngayon natatanggap ang katotohanan na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas. And now, we become the temple of the Holy Spirit. And as a temple of the Holy Spirit is indwelling us. Namamahay na siya ngayon sa atin at pwede niya tayong puspusin. There is a difference between indwelling and filling. Maaring merong tahanan ng Espiritu Santo sa iyo pero hindi ka puspos ng Espiritu Santo. Unlike the Old Testament, na walang permanent place ang Holy Spirit sa buhay ng mga tao. Why? Because Jesus Christ is not yet died. Hindi pa niya na tayo natutubos sa kasalanan. Pero nung tayo tubusin na sa kasalanan, doon na nagsimula ang trabaho ng banal na espiritu na buhayin ang ating espiritu at bigyan tayo ng bagong puso. You will have a new heart when the Holy Spirit indwells in you. And you are the temple of the Holy Spirit. And that's why the Emmanuel, the God is with us, Jesus Christ lives in us. Namumuhay siya sa ating pagkatao. Kaya meron tayong bagong espiritu May bagong puso. And that is the fulfillment of the promise that I will give them new heart and new spirit. Not particularly only for the people of Israel, but to those who were elected, yung mga pinili, mga tinawag ng Diyos para maligtas. Okay? So, kaya yung tanong natin, paano magkaroon ng masunuring puso? Okay, number 1. Pananalangin para sa pagbabago ng puso at espiritu. So ngayon, templo na tayo ng banal na espiritu Pero yung pagkakaroon ng bago at pusong masunurin, through prayer, sa pananalangin, na humihingi tayo sa Diyos, na baguhin ang ating puso at isipan, ay pagkilos ng Diyos. Itong talatang ito ay nagtuturo na ang Diyos ay kayang magbigay ng bagong puso at espiritu. And that means only that God can change the person's inner heart o pinakapuso niya. Pwedeng baguhin ng Diyos. At bilang mga mananampalataya, mahalaga yung panalangin natin ang patuloy na pagbabago at paglago na ating spiritual na buhay.
Ang changes ay makikita sa labas kung ang loob ay nagbabago. Kasi, hindi naman nakikita yung puso, eh, hindi rin naman nakikita yung espiritu. Pero makikita mo na merong changes sa buhay ng isang tao kapag nagbago na yung kanyang pag-uugali, kapag nagbago na yung kanyang, pamumuhay, right? So, dapat tayong humiling sa Diyos ng isang pusong masunurin na tumutugon sa kanyang kalooban at hindi sa ating sariling kagustuhan. So, through prayers, we can ask God to give us a new heart and new spirit. And God is open 24/7 to those who ask na magkaroon ng ganitong uri ng ng buhay na baguhin. Tandaan natin na tanging Diyos lang ang pwedeng gumawa ng changes sa ating mga buhay. Hindi tayo kayang baguhin ng anumang uri ng institusyon, kundi yung tanging pagkilos lang ng Diyos sa ating buhay. That's why yung pananalangin ay napakahalaga. You ask God to help you change your heart and give you a new spirit. Ano ba yung espiritu na pwedeng mamuhay sa atin? Kasi maraming kind ng spirit, eh. The spirit of love, the spirit of kindness, the spirit of long suffering, the spirit of patience, and those were spirit, meaning spirituality or spiritual life. Alright? Yung change ng heart, and that is the change of our whole being. Alright? Kung ang heart ang pinakatinatawag nating ito yung nagpa-pump ng ating dugo, kumbaga ito yung nagse-circulate ng blood sa ating buong katawan. When the heart stop, we die. So, ibig sabihin, yung puso na yan na matigas o huminto na, pag hindi na nagpa-function mabuti yan, iba ng espiritu ang lalabas diyan. Alright? Masamang espiritu na. Ang espiritu ng masamang ugali, espiritu ng kakuriputan, espiritu ng ah, maraming uri ng masasamang espiritu, eh, na nagmamanifest sa isang tao. At makikita natin 'yan sa kanilang buhay kung hindi maganda ang kanilang pamumuhay. Alright? So, ito yung pangako ng Diyos na bibigyan sila ng bagong puso at bagong espiritu. So, kapag meron ka niyan, bago, ay makikita yan sa buhay. Merong changes. So, yung dati, hindi mo na ginagawa kasi bago na nga yung puso mo at bago na ang espiritu mo, eh. Alright? Pag bago, ay maganda ang niyan, ang function. Ibig sabihin, talagang makikita natin yung kanyang buhay merong changes talaga. Pagka luma, luma pa rin, sabihin kasalanan ang ginagawa. Pero yung bago na nagbabago, magandang makikita natin sa buhay ng taong 'yan. Alright? So that's number 1 natin, ano. Number 2 ay yung pagtanggap ng biyaya para sa pagbabago. Okay, number 1 natin, importance ng prayer, ano. Na manalangin tayo, bigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Ikalawa, yung pagtanggap ng biyaya para sa pagbabago. Tandaan natin, everything na tinatanggap natin ay biyaya. We cannot change ourselves. Only God can change our hearts, our minds, right? Because the Holy Spirit is in us. Malaya tayo ngayon, mapalad tayo ngayon because we can be filled with the Holy Spirit. Meron tahanan na ang Espiritu Santo sa atin. Sabi ng Bible, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Hindi ba nyo alam na kayo'y templo ng banal na Espiritu? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Alright? At kung nananahan sa atin Espiritu ng Diyos, nananahan din si Kristo sa atin. Right?
Ngayon, kung tayo man ay nagbabago, little by little, biyaya ng Diyos yan. Yung dating palamura, maganda ng makipag-usap ngayon. Yung dating mabisyo, wala na yung bisyo. Alright? Yung masamang ugali, nagiging mabuting tao na. So may mga changes, ano? At yan ay biyaya ng Diyos. At marami kayong tao na matitinig na nagpapatotoo kung ano ang buhay nila noon. Lalong-lalo na yung mga taong nabilanggo. Pagkwentuhin mo sila, hindi mauubos ang kwento sa buhay nila kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. May mga kilala akong mga dating preso na mga nakalaya na, no? Grabe, antitindi. Talagang mga kaso nila, murder, robbery. Yung isang bilanggo na nakilala ko, ewan ko, no, parang recently, namatay na yata siya. Yan po yung gumanap dun sa alias Pogi. Ah, Kalimutan ko ng pangalan niya, binansagan siyang red, eh, na nakalaya po 'yan, ang sentensya sa kanya lifetime. Ibig sabihin hindi na siya makakalaya. Pero dun sa loob, nakakilala sa Panginoon. Ang kaso niya murder. Mahigit ng mga 200 katao napatay niya. Bayaran siya, dating pulis, naging hired killer, na talagang kahit bata, basta binayaran siya, pinapatay niya. Gano'n siya katindi. At nung mabilanggo, ayun nakakilala sa Panginoon, paglabas niya, grabe naman. Ginagamit ng Lord talaga na naging bishop pa. And then siguro dahil nga sa may nagkaroon din ng sakit, namatay na siya. So ito po yung mga tao na dahil sa biyaya ng Diyos ay nagbago. Kaya yung biyaya na ating tinatanggap, mga galing sa Diyos yan. Kung ikaw ay dinala sa simbahan at doon nagkaroon ng pagkakilala sa Panginoon, naturuan ka, biyaya ng Diyos sa iyo yan. Alright? Even me, I will testify kasi hindi rin ako kayang baguhin ng aking magulang, eh. Medyo matigas din ang ulo ko. But God works in me. Okay? At siguro, bata pa lamang ako, may napatanim na sa akin. Dahil umaattend ako ng ano, yung parang meron kasing missionary na pumupunta doon sa lugar namin at naroon siya nagtuturo ng Bible study. Kami mga bata, pagka mga bata umattend, ayun, pagkatapos ng aming Bible study, meron kaming tigi-tigisang candy. And na-struck sa akin ay yung kwento ni Noe. It's about salvation, ano? And those story, hindi maalis sa akin. May nakatanim. Hanggang sa panahon na talagang may mga istorya sa buhay na hindi mo kayang tanggapin. Pero because of the grace of God, na kumilos ang Diyos, right? Nakapag-aral ako sa Bible school, and for 3 years, because of the grace of God, and it changed my life. Talagang nagbago ng aking buhay. Right? Yung mga maraming talagang ano, aalisin sa iyo ang Panginoon at tuturuan ka ng Lord. At yun yung pagtanggap ng biyaya para sa pagbabago. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan para magbago ang isang tao. Right? Hindi po ang tao. You cannot change people. Only God can change. And what we can do is to pray for those people na kumilos ang Diyos sa buhay nila. Amen po. At siguro, may mga nagpe-pray sa inyo kaya nakarating kayo sa simbahan, naabot kayo ng mabuting balita. Right? Your parents, your school cannot change your heart and cannot give you a new spirit. Only God can do that. Kaya nga biyaya na tinanggap natin. Alright? Ang pagbibigay ng bagong puso at espiritu ay isang gawa ng biyaya mula sa Diyos. Dapat nating tanggapin na ang tunay na pagbabago ay hindi mula sa ating sariling pagsisikap, kundi mula sa kapangyarihan ng Diyos. So yun ang ating puntos diyan. Ang pagtanggap ng biyayang ito ay nangangahulugang pagtalikod sa ating mga nakaraang kasalanan at pagkakamali
at pagsisimula ng bagong buhay na alinsunod sa kalooban ng Diyos. Alright? So, itong point number 2 natin, ang pagbabago ay dahil sa biyaya ng Diyos na ating tinanggap. Okay, number 3, pagpapatawad at pagbabago ng puso sa pakikitungo sa iba. Okay? So siguro puwede nating tanungin, paano ba natin makikita na ang isang tao ay tunay nga nagbago o nagbabago? Alright? So dito papasok yung pagpapatawad at pagbabago ng puso sa pakikitungo sa iba. Kung paano ang Diyos ay nagbigay ng bagong puso sa atin, gayon din tayo ay tinatawag na magpatawad at magbigay ng pagkakataon para sa pagbabago sa iba. Ang pagkakaroon ng pusong masunurin at bagong espiritu ay dapat magbunga ng pagpapakita ng unang-una, pag-ibig. Kaya nga yung mga tao na nagbabago, may pag-ibig na sa kanilang kapwa. Di lang yun, pagpapatawad. They can forgive. Huwag nyo nang hintayin ang Christmas o New Year bago kayo magpatawad. Forgiveness can be given to other people anytime. Ganon din naman tayo kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. At dapat ganon din tayo magpatawad sa ating kapwa. Dahil kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Ang totoong tunay na nagbabago o binago ay merong pagpapatawad sa puso at pangunawa sa ating kapwa. Naintindihan na natin yung ating kapwa. Ngayon, kung hindi pa mo rin siya maintindihan sa kanyang pag-uugali, baka hindi pa nagbabago ang ating puso. Baka patay pa ang espiritu natin. Kasi you have to accept na maunawaan mo yung tao kung ano siya. Kasi sa relasyon, talagang hindi mawawala ang friction o tinatawag nating misunderstanding. But you have to forgive those people who hurts you, yung mga nakasakit sa iyo. At kung ikaw nakasakit naman, matuto ka ring humingi ng tawad. Right? Yun, mga tanda yan ng ikaw ay merong bagong puso at bagong espiritu. Kasi pag hindi makikita yung manifestation na hindi ka pa rin nagpapatawad sa iyong kapwa, meron mong tagal na ay dala-dala mo yan. Parang meron tali ka sa paa, may nakakadena ka sa kanila. Remember this, when you do not forgive people, you tied up people, you shackle people under your ways. Okay? Itinali mo sila sa baywang mo. At kahit kailan, hindi sila makakalaya. At sa iyong palagay, sa hindi pagpapatawad, ay makagaganti ka. No, you are only hurting yourself. Kasi, ang pagpapatawad ang nagpapalaya sa iyo. At yan ang manifestation ng bagong puso at bagong espiritu. Right? Ang una yung pag-ibig, kalawa yung pagpapatawad, and then yung pag-unawa sa ating kapwa. Okay? Kaya dito, makikita natin na itong hulang ito ay nangyayari na. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Kaya kung may bago ka ng puso, ibig sabihin nagmamahal ka na. Ibig sabihin nagpapatawad ka na. Ibig sabihin yan nakakaunawa ka na. Dapat tayo maging instrumento ng Diyos sa pagpapakita ng kanyang pagbabago sa buhay ng iba sa pamamagitan ng ating mabuting pakikitungo at halimbawa. Huwag po tayong maging mabalasik sa ating kapwa. Right? Na para bang napaka-tuwid natin at hindi tayo nagkakasala. Mga kapatid, ikaw ay isa ring makasalanan na pinatawad ng Diyos. Kaya matuto ka rin magpatawad sa iba. Yan ang pagiging instrumento ng tunay na binago, na binigyan ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu.
Amen? Okay, budin natin 'tong talata. Ang Ezekiel 36 verse 26 ay nagbibigay ng mensahe tungkol sa espiritual na pagbabago na ipinagkakaloob ng Diyos. Ang tatlong practical na application mula rito ay ang una, manalangin para sa bagong puso at bagong espiritu. Ikalawa, humiling ng masunuring puso sa Diyos. O number one pa rin yan. Manalangin para sa bagong puso at espiritu at humiling ng maging masunuring puso sa Diyos. Kalawa, tanggapin ang biyaya ng pagbabago mula sa Diyos na nagtuturo sa atin na magbago hindi sa sariling kakayahan, kundi sa kanyang kapangyarihan. Ano ba yung pwedeng kumilos sa atin para magbago? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya kailangan mo makinig ng salita ng Diyos eh. Kailangan mo pag-aralan ng salita ng Diyos. At yun, ang paraan ng Diyos para magbago ang isang tao. You cannot change your heart and you cannot have a new spirit without the Word of God. Kaya ang salita ng Diyos may kapangyarihan magbago. 3. Magpatawad at magpakita ng pag-ibig sa kapwa bilang tugon sa bagong pusong ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga yung mga bago ng puso at espiritu, they can easily forgive. Pero yung hindi pa nabago ang puso at luma pa yung espiritu nila, hindi magpapatawad yan. Mananatili silang galit forever. Mananatili silang masama ang loob forever. Pero yung bagong puso at bagong espiritu, may bago na silang kumbaga, yung kanilang pagpapatawad madali nang gawin sa kanilang kapwa. Alright? So, ano yung ating challenge ngayon? Number 1, nananalangin ka ba ng pagbabago ng puso? You have to pray that God change your heart and give you a new spirit. Kasi kung iba-ibang espiritu mga nakakarga sa ating mga tao eh. Espiritu ng kasinungalingan, espiritu ng kasakiman, espiritu ng kalokohan, ang daming mga na espiritu nakakarga sa atin. Alright? And then kung bago na yung puso, reflection yan na may bagong espiritu na. Ang tanong kung nagpe-pray ba tayo? So therefore, we need to pray. Nabigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ikalawa, kaya mo bang tanggapin ang biyaya ng pagbabago? Right? Yung biyaya ng pagbabago, ang Diyos ang pwedeng kumalaw niya sa atin. Kahit kapag gawa ng mga New Year resolution, babalik at babalik ka dyan. Bakit? Gawa mo yan eh. Pero kung susunod ka sa Diyos, sa salita niya, tunay ang pagbabago mo. Amen po. Kasi genuine. Yun yung mga espiritu talagang buhay at mga bagong puso. Amen? Katlo, kaya mo bang magpatawad? Dahil kung hindi ka makapagpapatawad sa iyong kapwa, bato ang puso mo at luma pa rin ang espiritu mo. Ibig sabihin, namumuhay ka pa rin doon sa dati. Pero if you can forgive people, nakakapagpatawad ka, bago na ang espiritu mo. Bago rin ang puso mo. So yan yung prophetic promise that I will give them a new heart and new spirit. At yung kanilang pusong hindi masunurin, yung kanilang puso na masuwain, gagawin kong masunurin. Ano po ang ibig sabihin? Ibig sabihin, only the grace of God ang pwedeng gumawa ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Not a resolution, New Year resolution, not physical therapy, no psychologist can make a step by step to change you. What you need is the Word of God. Listen to the Word of God. Makinig sa salita ng Diyos.
sapagkat yan ay may kapangyarihang magbago. Yan ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga ini-encourage ko kayong magbasa ng Bible kasi yan yung paraan, eh. Dahil 'pag binabasa mong Biblia, nangungusap sa'yo ang Diyos. The Bible will never be obsolete. Hindi puwedeng maluma ang Biblia kahit matagal nang isinulat yan. It is always new when you read the Bible. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen po. So kayo ba'y nagbabasa ng Bible? If you read your Bible, God is going to give you a new heart and new spirit. And you will be changed. And that change, through the Word of God, you can forgive people, you understand people, and you can love even the unlovable people. Mamahalin mo sila because of God's promise. Pangako ng Diyos yan. And now, is being fulfilled through Jesus Christ. Kaya pag tinanggap mo nga si Kristo, yan, ibig sabihin, yung puso mo at espiritu mo, binuhay na niya. Hindi mo matatanggap si Kristo kapag patay ang espiritu mo. And God the Holy Spirit, kailangan buhayin yan. Amen? Alright. So tayo po dadako sa ating tithes and offering. Kung kayo po ay napagpala, pwede po kayo magpadala ng inyong tithes and offering. And I pray that you are blessed on our message. At sa susunod pong Sunday, ay meron po tayong face-to-face na worship service dyan sa Commonwealth. Ano po? And then we will have also a communion service on the first Sunday. Alright? Okay, tayo po'y manalangin. At idalangin po din natin, pasalamatan itong ating offering. And let us pray for every members of the church na sila ay patuloy na bigyan ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Amin dalangin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong kapangyarihan. Naway napagpala mo po ang aming mga kapatid na nakikinig sa gabing ito. Bless also our tithes and offering, and also pray that each one of us, O God, ay patuloy na nagbabago sa iyo pamamagitan ng iyong biyaya. Ito po yung aming dinadalangin at pinagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Okay? Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 God bless you po at magkita-kita po tayo sa next Sunday. God bless.